Gabi po sa ating lahat. Happy Sabbath. God is good and all the time. Welcome po tayong lahat mga kapatid sa ikasyam ng gabi ng ating evangelistic crusade dito po sa Carmencita Adventist Church. Nais ko rin pong i-welcome ang ating mga virtual viewers natin na nanonood po sa atin ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment at i-share po ang live natin ngayong gabi para po makita rin po ng ating mga kaibigan sa Facebook at para manood din po sila at makinig ng salita ng Panginoon. At kayo po ay aking inaanyayahang mga kapatid na tumayo at kantahin po natin ang ating opening song, Kaligtasan. Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling nilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Huwag nang magpaliban, huwag nang magalinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Tayo po'y lumuhod at manalangin. Panginoon naming mahal, maraming salamat sa gabing ito dahil natipon-tipon na naman po kami upang ipagpatuloy ang huling gabi ng aming evangelistic crusade. Maraming salamat din po, Ama, sa mga blessing na pinagkaloob niyo po sa aming araw-araw. Ama, i-bless niyo din po ang aming speaker ngayong gabi na si Brother Johnson Amican. Naway bigyan niyo po siya ng sapat na katalinuhan upang may bahagi ang iyong mga salita. Kayo po sana ang aming makita at hindi siya. Sa gabing ito, Ama, buksan niyo po ang aming puso't isipan para sa ganun, Ama, ang mensaheng mapapakinggan namin ngayong gabi ay may sa puso't at may sa isip namin, Ama. Hindi lang namin marinig ang iyong mensahe, kundi may isagawa din namin, Ama. Patawarin mo kami, Ama, sa mga nagawa naming kasalanan. In Jesus' name I pray. Amen. Tayo kay Sister Majesty para po sa pagpapakanta at nagpapasalamat din po tayo kay Brother Danmark sa kanyang pagbukas ng pintuan ng langit sa pamamagitan po ng dasal. Ako po ang inyong presider ngayong gabi, yours truly, Kathleen Buna. And after my part, mga kapatid,
matutunghayan po natin ng isang napakagandang awitin na ilalaan po sa atin ni Sister Sam Bautista. And after that, matutunghayan na po natin ang ating speaker ngayong gabi. Walang iba kundi si Brother Johnson Amican. And appeal song po na ilalaan sa atin ng quartet at kabilang po ako doon. And closing prayer na ilalaan din po sa atin ng ating speaker. Yun lamang po. Once again, magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabbath.
Ayan, okay. So, ayan na. Um, Na-announce ko po kagabi na yung ating topic ay 666. Pero meron pong natanggap po tayong request na mas maganda na bukas na lang daw po yon. Dahil fellowship, mas marami po yung nandito. Kaya bukas na po natin yung tatalakayin. Ano? Meron po tayong 2 paksa bukas. Sa Sabbath School yung isa at sa Hour of Worship. Dahil yung Sabbath School po natin ay yung topic pa rin natin. At yun po ay tatalakayin natin yung tungkol sa mga tinatakan na mga maliligtas. At yung tungkol sa tanda ng hayop at sa 666 ay sa ating pong second service bukas. Ngayon po mga kapatid, ang ating pinasalamatan mo pala yung batang umawit. Napakadami ditong magagaling kumanta. Mga kabataan, halos lahat yata ay mahuhusay kumanta. So, nakakatuwa. At malamang itong mga nanay na tagaluto ay ganoon din siguro. At hindi ko na masuot yung isa kong pantalon. Sa sarap ninyong magluto. 2 pantalon na lang nasuot ko, palit pa. Kasya pa naman yan, Brother Boy, nung pumunta ako. Pagdating dito, hindi ko na masuot eh. Okay, so ayan, salamat po sa inyong talagang napakasigasig. Nakakatuwa po mga kapatid. Nagiling ng taga-subaybay yung ating mga nanay ho dito. Napakadami po lagi at napakasaya po nilang kausap. Kaya medyo nalulungkot tayo dahil nga sa isang tulog na lang, 2. As kami ay lilipat na naman ng ibang lugar. Pero hindi namin makakalimutan yung lugar na ito. Lalo na sa may kwarto na po kami dito. Kaya anytime pwedeng bumalik. Okay, so ngayong gabi ito po yung ating pag-aralan, mga kapatid. Ang Ebanghelyo at ang bayan ng Diyos sa aklat ng Apokalipsis. Okay. So, pag-usapan ho natin yung kasaysayan ng bayan ng Diyos o yung tunay na iglesia. Sa ating pong panahon mga kapatid, napakarami pong denomination, napakarami pong samahan sa mga naghahanap o nagsusuri, ay magdadala po sila kanila ito ng kalituhan. Ito mong sino nakakakilala dito kay Copernicus? Ayan, sino po siya? At saan siya nakilala? Si Copernicus. Siya yung unang nagpaliwanag tungkol sa mundo at sa kanyang pag-ikot nito sa sun. Pero hindi po eksakto yung kanyang explanation. At bago po ito naitama, ay marami na po ang nanghawakan sa kanyang unang interpretation, which is hindi talaga kumpleto. Incomplete. At saka, ito naman, si Aristotle naman, ay siya ang nagsabi na yung spider ay isa daw uri ng insekto na may 6 na paa. Ayan, 6 na paa ang spider. Lumipas halos ang 1 dekada, wala man lang nag-question sa kanya, wala man lang nagsuri kung tama ba ang kanyang sinasabi. At hanggang sa natuklasan mga kapatid na itong si John Lamarck ay nakita niya na sabi niya hindi naman 6 ang paa ng spider.
at saka hindi siya kabilang sa insekto, kundi ang kanyang paa ay hindi 6 kundi 8. Oh. Ano ho yung ating punto, mga kapatid? Minsan, natatangay sa kasikatan, katalinuhan, may mga tao na hindi na sinusuri kung ano sinasabi. Basta oo na lang ng oo. Hanggang sa makita yung pala mali ang sinasabi po nila. At kung yung mga kilalang tao na yan ay basta pinaniwalaan na hindi naman sinuri ng iba ang kanilang sinabi, pwede rin hong mangyari yan sa isang denominasyon. Pwede na sa isang denominasyon, mga kapatid, ay ang paniwala ng mga miyembro, tama yung sinasabi ng kanilang leader, hanggang sa matuklasan kung sila ay maingat na nagsusuri, ay matutuklasan nila kung tama ba talaga. Kaya naalala at binabati natin uli si Pastor Yatin ng Pentecostal, pastor ng Pentecostal, na nabuksan ang kanyang isip. At ang sabi nga niya kahapon ay, good news daw dahil tinanggal na siya sa pagkapastor dahil kanya na pang ipagnaglalaban yung tama. Good news kasi yung kanyang buong pamilya ay kasama niya. So, sa denomination, mga kapatid, o denomination ay pwedeng mangyari ito. Kaya dapat po tayong mag-ingat. Kaya itong ating pong pag-aaral ng prophecy ay napakahalaga dahil natitrace natin kung tama ba ang ating napuntahan. Sa panahon natin ngayon, marami pong mga uhaw sa katotohanan at gustong malaman ang tunay na iglesia. Merong mga tao na sagana sa material na bagay, pero ramdam nila na merong kulang sa kanila. At idinadalangin nila sa Panginoon. At ang mga taong ito na nauhaw sa katotohanan ay nasabik makapakinig ng salita ng Diyos, ay naniniwala po tayo na sila'y ituturo ng Panginoon. No? So, paano at gaano kaseryoso ang bawat isa sa atin sa paghahanap ng katotohanan? Huwag sana, mga kapatid, na kahit alam na may mali sa kanilang doktrina ay sige pa rin. Walang blessing po dyan. Mula noon ay patuloy na gumagamit ang Panginoon noon pa man sa panahon ni Noe, ni Moises, marang propeta, ay maraming ginagawang paraan ang Panginoon para ipunin ang kanyang iglesia. Si Noe ay pintinawag ng Diyos para ipaalam sa mga tao sa kanyang kapanahunan kung ano ang susunod na mangyayari o gagawin ng Diyos sapagkat ang tao ay naging masama. Siya po ang naging isang kilalang mangangaral noong unang panahon. At siya po ay 120 years na nangaral. Marami ang hindi naniwala, subalit meron pa rin nanatiling sumampalataya sa kanya. Yun ang kanyang pamilya. Mga kapatid? Sa panahon ni Abraham, tinawag din siya ng Diyos mula sa karamihan upang sa kanya manggaling ang malaki at malawak na lahi ng mga tao na maglilingkod sa Diyos. Sabi ng 26:5, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Ayan po, mga kapatid. Si Moises, na binanggit natin kanina, ay tinawag din ng Diyos upang manguna sa kanyang bayan na naalipin sa Ehipto upang sila'y makalaya at mabalikan at sunod nila ang kautusan o katotohanan o kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Deuteronomio 11:1, kaya't inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang bilin at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang kahatulan at ang kanyang mga utos kailanman.
So, sa kanya pinagkatiwala ang malaking bayan na siya ngayong may taglay na tunay na aral ng Diyos. God's chosen people. Ano po? Sa panahon nila, tinawag ng Diyos ang kanyang bayan, nagpatuloy ho yan hanggang sa panahon ng bagong tipan. At nang dumating ang ating Panginoon, mga kapatid, yung 12 alagad ang tinawag ng ating Panginoon para magpatuloy sa kanyang gawain sa mundong ito nang siya bumalik sa langit. Unang Pedro 2:9, datapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, mula sa mga malabagin, mula sa pagiging makasalanan, patungo sa pagiging masunurin. Yan ho ang purpose ng pagtawag ng Panginoon sa tao. Hindi ka naman pwedeng tawagin kung nandoon ka na. Ano po? Katulad din ng unang pangaparaan ng Panginoon, ay hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang kaparaanan para hanapin yung mga nawawala. Sabi ng Deuteronomio 14:2, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Kaya itong ating pong evangelism, mga kapatid, ito ay paraan ng pagtawag. At katulad ng ating mga napag-aralan, ng mga nakaraan, ay tayo yung tumutupad doon sa mensahe ng 3 sinugong mga anghel. So, tanong ay natin ngayon ay bakit napakarami ang denominasyon ngayon? Ano? Bakit napakaraming relihiyon? Bakit napakaraming sikta? Yan, napakarami pong iba't ibang mga simbahan. Hindi ho nagtayo ang Diyos ng iglesia na may kanya-kanyang doktrina. Tandaan natin yan. Iisa lang ang aral ng Panginoon. Wala sa kanyang panukala na maglagay po siya ng iba-ibang mga grupo, iba-ibang pangalan, iba-iba din yung doktrina. Manapa ay iisa lang ang utos ng Panginoon. Sa ngayon po kasi makakarinig tayo ng mga pangangatuwiran eh. Hindi tayo sakop ng utos na yan, sa kanila lang yon. Doon pa lamang ho ay pinangangaral na nila na ang Diyos ay hindi patas. Merong dalawang double standard pa. Kasi pagka sinabi mo isang salita na hindi tayo ang inutusan niyan, lalabas niyan ang Diyos may ibang doktrina sa ibang tao, may ibang doktrina sa ibang tao. Hindi ho ganyan ang Diyos ng Bible, mga kapatid. Kaya doon pa lang ay isa na po yung indirect na paglapastangan sa pangalan ng Diyos, mga kapatid. Meron pong eternal principle, sabi po ng isang kilalang doktor. Ano po yung eternal principle na yan? You do not go to the church to find the truth. You go to the Bible to find the truth. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Pag maghahanap ka ng katotohanan, ay mali yung paraan na sisimba ka doon sa isang samahan, tapos sisimba ka naman doon, sinusuri mo, sisimba ka naman doon, ubusin mo man yan, kung wala kang alam sa Bible, lahat ng sasabihin nila tama. Kasi wala kang alam. Lahat naman nila binabasa Biblia eh. Anong kaibahan? Sabi riyan, huwag kang pupunta sa mga simbahan. Huwag kang mag-church hopping. Anong gagawin mo? You go to the Bible to find the truth. Ang ibig sabihin, basahin natin ang Bible. Kasi ganito yan. Wala kang alam sa Bible. Simba ka sa isang simbahan. Nag-preach. Nagdoktrina. Ang galing. Tama. Kasi nagbabasa ng talata eh. Pagpunta mo doon, tama din. Pagpunta mo ron, tama din. Punta ka sa banda rito, tama din. Kung may alam ka sa Bible, ganito. Sa una pa lang,
Teka, yung sinasabi niya, hindi yun ang nabasa ko eh. Di ba? Pag meron siyang tinuturo, binabasa siya, yung sinabi niya, nabasa ko na rin. Pero hindi yan ang ibig sabihin. Kasi may knowledge ka. Kasi nagbasa ka. Pagpunta mo sa kabila, ganun din. Kasi may alam ka sa Bible. Ang tama, basahin mo yung Biblia. Saka mo ngayon hanapin yung samahan na nagtuturo ayon sa Biblia. Kaya nga tayo, mga kapatid, hindi ginagawa ito ng mga ibang mga sekta na ipinapakita yung talata. Hindi. Halos tayo mga Adventist lang. Hindi lang talata, may mga illustrated picture pa na pinapakita para madaling maintindihan. So, ang sabi po rito, kung susundin mo ang katotohanan at sasama ka sa mga taong nagtuturo ng lahat ng mga aral ng Diyos, hindi mo maiiwasan ang iwanan ang dati mong pinaniniwalaan. Tama ba? Mali, mga kapatid? Ano daw? Kung susundin mo yung katotohanan at sasama ka sa mga taong nagtuturo ng lahat ng aral, kasi po, yung katulad ng illustration kanina, hindi ko mo nagturo na binasa ang Biblia, tama na siya. Ang tama, kung lahat ng nasa Biblia, tinuro. Pero yung mamimili lang ng ituturo, hindi po yun ang katotohanan. Naintindihan ba natin mga kapatid? Pansinin niyo yung iba. Lahat tayo walang itinatakwil na talata. Pero sila marami. Marami. Basahin mo, bawal yung baboy. Ay, hindi tayo sakop niyan. Lahat ng gagamitin ng talata, gamit natin. Nga marami tayong talata, hindi nila magamit. Subukan nilang basahin sa simbahan. Ang baboy ay karumal-dumal, kaya huwag niyong kakainin. Hindi mali ba yun nang sabihin ng Diyos? O, di ba? Wala rin naman sinabi na ang baboy malinis na. Wala. Yung sinasabi lang nilinis, tinapay. Kaya out of the context, kailangan tayo po mag-ingat, no? Kung aaminin nating mali ang dati nating pinaniniwalaan, mas madali ang sumunod sa katotohanan. Kasi hanggat hindi ho inaamin ng isang tao na mali siya, hindi niya masusumpungan ang katotohanan. Hindi niya kayang sundan yan, mga kapatid. Kaya kahit ipit na sa usapan, hindi aamin, mga kapatid. So, yan po yung sinasabi ni Dr. Milner. No? Masasagot lamang ang tanong kung alin ang tunay na iglesia kapag hanapin mo o basahin mo ang Biblia. At pagkatapos hanapin mo yung tao o samahan na nagtuturo base sa nabasa mo. Ako mayroon na po mga na-encounter. Doon sa MBC, noong wala pang pandemic, ay mayroon pong lumapit sa akin na isang babae. Sabi niya, Brother Johnson, meron po akong kasama, ipapakilala ko sa iyo. Siya po ay dating born again. Napanood niya yung debate mo tungkol sa 10 utos. Yung buong simbahan nila naging Adventist. Kasi ito daw, ng kwento na itong kabataang ito, sabi niya, kababasa niya ng Biblia. Bakit lahat na lang buklatin niya? Sabat. Buklat niya rito, Sabat. Buklat dun, Sabat. Hanggang New Testament, Sabat. Sabi niya, Pastor, ano ba tong Sabat? Yan niya, yung Sabat na yan, yan yung inutos ng Diyos na ipangilin noon. Bakit meron sa New Testament? Basta, mahirap po
ipon na nga na yun ng pagsamba ng Sabado, lalo na may mga pasok yung membro natin. Hindi pwede yan. Hindi siya na-satisfied. Naghanap siya. Sino kaya ang samahan na nagtuturo ng Sabat? Sinearch niya sa YouTube. Lumabas yung debate ko. Pinanood niya. Lahat ng sinagot nung pangatuwiran ng kadebate ko, yun yung sinasabi ng pastor niya. Hinanap niya kung saan ang Seventh-day Adventist sa lugar nila. Nakita nila doon sa Caloocan, mga kapatid. So tama yung sinasabi ng doktor nito. Unahin mo ang Biblia, madali mong mahalata kung sino nagtuturo ng katotohanan. Pero pag wala kang alam sa Bible, lahat ng maririnig mo tama kasi wala kang mapapagkumparahan, wala kang idea eh. So kailangan mga kapatid, kung dati ay hindi ho kayo mahilig magbasa ng Bible, total ay nai-install naman yan sa mga cellphone ngayon, wala araw dapat na hindi ho tayo nagbabasa ng Bible. Natutuwa ako sa mga kabataan kasi napaka-attentive nila sa ating pong pag-aaral. Kaya kahit natanungin ko, siguro masasagot nila yung mga tanong. Sampulan kaya natin. May libreng t-shirt. Ayan. So, yan po ay hindi kayang tutulan. No? Ang orihinal na plano ng Diyos, kung bakit niya isinulat ang Biblia para maging pundasyon ng aral ng tunay na iglesia. Ang ginawa naman ng iba ngayon, pulot dito, pulot doon, konti dito, konti doon. Pagka hindi akma sa kanila, hindi yan. Hanapin natin yung bagay sa atin, panlasa. Ay marami po ang gumagamit ng Biblia, pero ang Biblia nandito, sa likod. Hindi pwede sa unahan. Ibig sabihin, dapat pagbabasa ng Biblia, yun ang ating guide. Hindi ho gagawing backup. Parang nasa likuran lang, pasusunurin natin. O di ba pagka meron, kilala natin, hindi ko na siguro pangalanan. Nung araw si Kabi, naging partner ko po yan sa radyo, way back 1995, nagsimula na ako kung mag-broadcast kasama si Kami nung bata pa ako. Merong isang mangangaral na nakagisnan niya yung palamura. Hindi niya makontrol. Magkakasama sila sa isang programa. Binagbabawalan ni Dol Manolo na magmura. Pero pag naiinis, talagang nababanggit niya. Hanggang dumating yung panahon na naghanap ng teksto para suportahan na pwede yun, yung ganong salita. Hindi daw pagmumura yun. Ano ang tawag mo niya sa natatarantang lalaki? Yung babae na natataranta. Ano tawag mo doon? Ayun, naghanap siya ng mga salin ng Biblia na susuporta sa kanya. Hindi ho ganun mga kapatid ang paghahanap ng katotohanan. Sabi po ng 17:17 ng Juan, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Hindi ho layunin ng Diyos ang isulat ang Biblia para magkanya-kanya ng interpretation o doktrina. May magandang plano si Elder Boy. Ito pag mag-materialize to, maganda. Kasi plano ho namin, nagpaalam na rin po tayo kay Pastor, na mag-conduct po tayo rito ng Bible crash course. Ibig sabihin, isang linggo tayo magsiseminar dito, may certificate. Ginawa na ho namin ito sa Davao. How to interpret the Bible correctly. At saka how to make a sermon or homiletics. Di ba? Gusto nyo ba yon? Parang mahina. Mahina eh. Natakot? Sino yung gusto? Yun, no? Ayan, Brother Mario Pangilinan, may sponsoran ka na naman. So, gawin doon natin yon. Kasi mga kapatid, mga taga-subaybay, ang dami pong mga kabataan dito, tapos yung mga magulang, nakakatuwa, napaka-active po nila.
Napaka-active. Meron po kasi akong ginawang tawag dito, yung pag-aralan natin, theological training, online Bible class. Yung pong mga teacher ho natin, talagang mga doktor. Alam nyo yung mga estudyante, mapapahiya ho ako sa pagbasa at pag-interpret ng Greek. Pabasahin mo parang nagbasa ng Tagalog. Ipa-interpret mo yung sentence ng Greek. Kayang-kaya. Yan po yung estudyante. Kaya ako ay napag-iwanan kasi hindi naman ako laging nakaka-attend. Kaya magpapa-special class na lang kami nila Brother Gomer sa aming instructor, si Dr. Agustin, na dati ring instructor natin sa dito sa sa Inlac. Ang alam ko, nanggaling siya dyan, nanggaling ng MBC, EUP, ngayon ay nasa Taiwan. So, marami at nagtuturo ng homiletics, paano mag-sermon, ay isang Christ-centered, well-known preacher, si Pastor Bing Alabata. So yun, gusto ko kung loobin ng Panginoon, ay yan ho ang ating sunod na ipag-pray, mga kapatid. So, Juan 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Napakahalaga ng tinatawag na truth or katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa atin. Saan? Mula sa maling alam natin. Mula doon sa kamalian, mula doon sa ating dating buhay, akala natin tama. Di ba? Yung gagamba, insekto daw, 6 ang paa. Yung pala, wala man lang ba nagsuri na tikter? 6 ba talaga paan nito? Basta naniwala na lang. Yung pala, 8. Manghuli nga kayo ng gagamba at bilangin nyo. Baka bumalik sa 6. Di ba? So, itong aklat ng Apokalipsis, mga kapatid, na ating pinag-aaralan ay isa sa pinakamatibay na kinasusulatan ng pinakamatibay na pagkakakilanlan tungkol sa tunay na iglesia. At ito po, mga kapatid, sa chapter 12, palasak o kaya ay pamilyar na sa atin to. I-review natin at muli po natin titingnan ang mensahe nito. Sabi po rito sa Kapitulo 12, talatang 1, ang babasahin ko pong mga talata ay ang bagong ang Biblia. Okay? Ang sabi po rito, ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap, sa panganganak, at sa sakit ng pagluluwal. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Talatang 4, at tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng mga anak. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. So, noong mga nakaraan, nabanggit na ho natin ang ibig sabihin ng babae. Merong natalakay na tayong babae, babaeng mababa ang lipat, or harlot, prostitute. Sa lumang Biblia ay patutot. Ayan. Ibig sabihin ay babaeng nakikiapid kung kani-kanino. Bilang pag-uulit, mga kapatid, binasa natin ang mga talatang ito para patunayan na kung sino at ano ang kahulugan ng babae. 2 Korinto 11:2, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. So nakita nyo, sino tinutukoy dyan ni Pablo? Yung mga Kristiyano, yung church.
gusto niyang maiharap kay Kristo bilang simbolo ng mapapangasawang lalaki. At ang church, sabi niya, ay gusto niya maiharap na isang malinis at birhin. So, yan ang paghalimbawa niya sa mga mananampalataya. Kaya yung babae, ang ibig pong sabihin ay church. At sa Old Testament, sa Jeremias 6:2, ang sabi, ang maganda at maayos na anak na babae ng Sion ay pupuksain ko. Ayan. So, yung Sion, ito ay tumatukoy sa kanyang bayan. Isaiah 51 talatang 16. Sinasabi sa Sion, ikaw ay aking bayan. So malinaw mga kapatid, yung simbolo ng babae ay iglesia. Ngayon, balikan ho natin itong babaeng ito. Ayan, maganda siya, kaya lang buntis. Pero, ang tanong, bakit buntis? Sabi doon sa binasa ho natin talata, mga kapatid, buntis siya, hirap na hirap sa panganganak, tapos may nag-aabang na dragon na mapula. Para paglabas ng bata, gusto niyang kainin, gusto niyang lapain. Pero nung ipanganak yung bata, inagaw hanggang doon sa langit. Hindi nagtagumpay si Satanas. O ngayon, ano po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang description ho dyan ay nakadamit siya ng araw. Ano? Talagang symbolical ho ito, hindi literal na babae. Hindi ka pwedeng magdamit ng araw. Magbilad ka pa nga lang ay mangitim ka na at sobrang init, masunog ka. Ang araw po ay simbolo na tinatawag na Sun of Righteousness. Nakatuntong sa buwan. Ang ibig pong sabihin ay salita ng Diyos. Sa science ay ang buwan kumukuha ng liwanag sa araw. Sun of Righteousness sa Diyos at yung liwanag ay yung salita ng Diyos. Ibig sabihin yung babae na yan, church, na ang pundasyon ay ang Biblia. Merong 12 bituin. Church, pinag-aralan natin, hindi nagsimula sa New Testament, kundi sa Old Testament. At ito po ay kinakatawanan ng 12 angkan ni Israel. Ano? At sa pagdating sa New Testament, 12 uli yung tinawag ng Panginoon, yung mga alagad. So sila po yung nagre-represent sa mga bituin. Ano? At sabi ron ay naghihirap sa panganganak. Ito po ay natalakay na natin. Ito po yung yung ginawang attempt ng dragon, ginamit niya yung imperyo, yung gobyerno ng Roma. Nung panganganak si Kristo ay sa utos niya na itong si Herodes ay naglabas ng utos na lahat ng mga bata ay patayin. Kasi nabalitaan niya na may ipapanganak. Ayon sa propesya. So, tama. May nag-aabang ang dragon, pero symbolically ay ginamit niya yung hayop. Yung Roman Empire o gobyerno ng Roma that time. Kaya nga, tama po yung sinasabi ho riyan. Tapos ano naman yung ibig sabihin ng naghihirap sa panganganak? O mga kapatid, ito po yung naranasan ng bayan ng Diyos, yung persecution. Kahirapan na naranasan sapagkat inusig sila nung hayop. So yun po, buo po yan, hindi ho yan literal, hindi po yan si Maria. Ngayon, sabi ng Roma 9:5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. O ngayon, anong katunayan? Sino yung bata na ipapanganak? Si Kristo. Sabi diyan, sa kanila mula ang Kristo. Pag binasa po ninyo yung talatang 4, mga Israel yan. Sa kanila mula ang Kristo. Ayon sa laman. Nung ipanganak si Kristo, ang kanyang pagiging tao nanggaling sa lahi ni Israel. Sa lahi ni Juda. So, galing sa kanila ang Panginoon. Tama. Di ba? Kaya, ipinagbuntis niya yung ating Panginoon. Hindi naman literal na siya yung Maria na nanganak sa kanya, kundi symbolical yung ating pong pinag-uusapan dito. At
Yung ginawa ng dragon, yun na nga yung katulad ng ating nabanggit kanina, kung saan saan nagtago ho ito kasi tinutugis po talaga. Si Satanas talaga ay gustong sirain ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Ano po, mayroong tanong kanina si Brother Boy mayroong tanong daw, kung si Kristo hindi namatay, anong mangyayari sa atin? O ano tayo? Siguro tao pa rin. Pero hindi ho kasi pwede yung ganun tanong na nangyari na. Hindi pwedeng hindi mamatay si Kristo. Dahil yun ay plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, pinag-aralan natin, kahit anong gawin ng tao, hindi talaga magtatagumpay. Di ba pinag-usapan na ho natin? Anong ginawa ni Hari Nabucodonosor? Gusto niya, baguhin yung kasaysayan. Kaya yung gintong larawan, ang ulo ginto, pilak yung dibdib. Ayun na yan. Tama. Silver, bronze, at saka iron, bakal. Ginawa niya, nagpagawa siya ng larawan, purong ginto, para hindi siya mapalitan. Kaso lang, hindi ho nangyari. Yung turoy na Babel, gusto ng tao, yun. Hindi pinayagan ng Diyos. So, gusto ni Satanas ay sirain ang plano ng pagliligtas. Kasi naka-prophecy na yan na ipapanganak ang isang bata at siya po ay ipapako sa cross para sa kaligtasan natin lahat. Maliban sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ang kasalanan. Bata pa lang, gusto ni Satanas, hindi nagtagumpay. Nung lumaki ang ating Panginoon, nag-attempt uli si Satanas. Tinukso siya doon sa dinala sa mataas na lugar, at sabi ni Satanas, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka. Kasi nakasulat si Satanas gumagamit ng talata. Nasusulat na iingatan ka ng mga anghel para hindi matisod yung paa sa bato. Pero pag tinignan mo yung talata, hindi naman ganon. Kasi pinatatalon niya hindi naman sinabi doon na kahit tumalon ka sa mataas, kundi sa iyong paglalakad, hindi ka matatalisod. Tapos sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, itong bato, gawin mong tinapay. Nagpatuloy siya sa kanyang atake sa ating Panginoon. At ganon din, yung Roma, yung kaharian ika-4, mga kapatid, yun talaga ang sinakyan ng dyablo. Ng gobyerno niyan, hindi tinantanan ang ating Panginoon hanggang sa siya ay ipako sa cross. Akala ni Satanas nagtagumpay siya. Mga kapatid, hindi niya alam na itong pangyayaring ito, yun yung nandun sa Revelation na binasa natin. Manganganak, pagkatapos gagampanan nung bata ang kanyang misyon, at pagkatapos na siya ay maipako, ay babalik doon sa kinaroroonan niya nung una. Kaya nga, yung kamatayan ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi ho pagkatalo, kundi tagumpay sapagkat natupad ang kanyang misyon. Kaya nga sinasabi ho natin dati, sa umpisa pa lang, marami ho ang hindi alam na sa aklat ng Apokalipsis ay sentro ng gospel. Sentro ng ebanghelyo ng kamatayan ng ating Panginoon. Kaya marami dyan, walang kinalaman sa kaligtasan yan. Sabi gano'n. Ayaw nilang pag-aralan. Kaya atin tinalakay ang ebanghelyo or the gospel in the book of Daniel and Revelation. Sa nagdadala ho yan. Nasa tamang pagpapaliwanag. Kung tinan nyo, 12:5. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Kailan yon? Nung si Kristo'y muling mabuhay sa mga patay at ihabilin ang tinatawag pong Great Commission, ay umakyat sa langit at umupo doon sa kanyang kinaroroonan noong una. Yun ang nakasulat sa Juan 6:62. Kaya nga, sabi ng 1:8 ng Apokalipsis, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat.
So bumalik po siya. Siya yung noon. Naroon na siya noon eh. Alpha at ang Omega. Siya yung ngayon, nakaraan, at darating. Siya yung last, present, at saka future. Yun yung ating Panginoon. Ang kanyang pagpunta sa lupa, pagkakataon tao, ay mission lang yun. At yun po ay napapaloob dito sa prophecy sa Kapitulo 12 ng Aklat ng Apokalipsis. So, unang attempt ni Satanas, mismo sa Panginoon, nung ipanganak siya. Pangalawa, si Satanas, nung siya'y nangangaral na, tinutokso. Pangatlo, ay nung siya ipako sa cross. At yun po ang talagang tagumpay. So, ang ginawa ng diablo, mga kapatid, sumunod niyang attempt, yung mga alagad. So, ibinaling ni Satanas ang kanyang galit sa babae, sa iglesia, doon sa mga alagad o Christian church. So tingnan at alam natin ang nangyari sa mga alagad. Maganda nga sana matalakay yun. Mga kamatayan ng bawat isang alagad. Ano po, yung pinapako na yan na patiwarik ay si Pedro. Nung ipapako siyang katulad ng Panginoon, ayaw niya. Sabi, hindi sapat ang aking pagkapako na yan. Sa sobrang na laman niya kung gaano kahalaga ang ginampanan ng ating Panginoon, ay sabi niya, ipako niyo rin ako. Patiwarik. So patuwad, nasa ulo niya, nasa baba. Imagine kahirap na yan. Pero nagawa ho yan ni Pedro, mga kapatid. So, yung church and state, nung nagkaisa, mga kapatid, ito ay napapag-aralan natin sa panahon ni Constantino. Dumanas ng matinding paghihirap ang bayan ng Diyos. At ayon sa prophecy, yan ho ay 1,260 days. Tingnan nyo, sa talatang 6. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y pinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampunin 1,260 araw. Doon sa mga unang talatang binasa natin, di lang natin binasa ng sunod-sunod. Nung manganak na yung babae at yung anak ay inagaw na sa langit, binalingan ngayon ng dragon yung babae. Sino yung babae? Yung church, yung iglesia, yung tunay na relihiyon. Ngayon, ang sabi ay ipinaghanda, tumakas ang babae sa ilang, pumunta sa wilderness, na doon siya pinaghandaan ng Diyos ng isang dako para siya po ay ampunin sa loob ng 1,260 araw. 1,260 days. Ano ho ang katuparan niyan, mga kapatid? Yun na rin, napag-aralan na ho natin. Yung mga nagtago na nagkubli at itinago, preserve yung Bible. Ito yung tinatawag po nating mga Waldensians. Sila po yung maituturing na nalabing binhi o nag-preserve ng Bible. Nagtago sa ilang. Yung 1,260 years, napag-aralan nga pala natin, mga kapatid, pag sinabing tubig, dagat, di ba, natatandaan nyo ano ang ibig sabihin ng water or sea? Ibig sabihin na po, multitude or maraming bansa, mga tao. Dito yung babae, tago saan? Sa wilderness, lupa, tigang, tuyo. Ibig sabihin, lugar na walang tao. Yan po ang pinagtaguan nitong mga Waldensians, mga kapatid. Ang tawag sa lugar na yon ay Dark Ages. Bakit? Sapagkat yun na nga po ang Bible, pinakumpiska, talagang hindi na naipapangaral ang salita ng Diyos bilang simbolo ng liwanag. Kaya nga po ang panahong iyon ay tinatawag sa kasaysayan na madilim na kapanahonan or Dark Ages. The large popular church reigns, yung isang mali at malawak na maling sistema pangrelihiyon ay naghahari that time. Di ba?
Mamaya ipapakita natin kung kailan yon. Christ Church is not now visible. So, hindi ho mahanap ngayon ang tunay na yung mga Kristiyanong natira sa persecution, mga kapatid. Hindi ngayon mahanap. O ngayon, ganito ang sinasabi sa binasa natin kayo na, 1,260 araw na sila po ay magtatago. Doon sa Daniel, nabasa rin po natin yon, 3 taon at kalahati. Isang panahon, mga panahon at kalahati na isang panahon. Isang panahon, isang taon, mga panahon, 2 taon, kalahati na isang panahon ay kalahating taon. Pagka kinompute nyo po yan, ay 1,260 days din. 160 din ang suma total. Ngayon, para malaman ho natin kung gaano ka totoo ang salita ng Diyos. Sa Bible prophecy, meron one prophetic day equals 1 literal year. Saan pong mababasa? Ezekiel 4:6 at Bilang 14:34. So, kailan nagsimula yung 1,260 days, mga kapatid? Kung ang isang araw ay katumbas ng isang taon, yung 1,260 days ay ibig sabihin ay 1,260 years. Kailan yan? Nabanggit na ito, uulitin uli natin. Nadaanan ho natin ito. Yung Dark Ages na yan ay nagpasimula noong 538. Ano po? Anong nangyari noong 538? Yung obispo sa Roma ay sa pamamagitan ni Justinian ay binigyan ng mataas na kapangyarihan. Kaya ang tawag po doon ay Justinian Decree or Decree of Justinian. At yun ang kauna-unahang Pope. Nagpapalit-palit po yan hanggang 1798. Pagka binilang nyo po yan, 1798 minus 538, ang suma total, 1,260 years. Kung dyan sa 538, nagkaroon ng Papa sa Roma. At 1798, anong meron? Yun na nga po sa utos ni Napoleon Bonaparte, si General Berthier, ay hinuli po niya yung si Pope Pius VI at kinulong. Kinulong. At yung sumunod na Pope na inihalal ay wala na pong naihalal na Pope noon. Kaya nawalan ng Pope ang Catholic. Doon ngayon nagkaroon ng paglitaw ang mga relihiyon. Nawala yung power. Kaya nga, doon sa pinag-aralan natin na may hagdan, after 1798 yun, mga kapatid, nagsimula ang Reformation hanggang sa dumami ang mga pananampalatayang lumitaw. Kasi ang kayo, sabi ay nagkaroon ng sugat. Papag-aralan natin bukas ng tanghali yan kung paano nasugat ayon sa kasaysayan at paano gumaling yung sugat. Tuloy ho natin. Binigyan po niya ng mataas na kapangyarihan ng obispo sa Roma. Kaya, nasa tinatawag nating wilderness yung mga mananampalataya. Patuloy na pinag-aaralan nila ang Biblia. Sa pag-aaral natin noong nakaraan, ay sinusulat po nila sa mga papel. Kung saan-saan po nila sinusulat para lang ma-preserve ang Bible. At nung matapos yung paghahari noong maling sistema, pangrelihiyon, ay diyan na nagkaroon na ng tinatawag nating mga reformasyon. So, yung mga reformers ay pinersecute. Yun no ang kahulugan, no ang babae ay naghihirap. No? Naghihirap, yun ang ibig sabihin. Yung mga reformador, sinunog ng buhay ang ilan. So, yung dulo ng 1,260 ay paglabas ng mga Waldensians na may hawak na Biblia. The wilderness period ends, sabi po dyan. Natapos yung 1798 na binabanggit natin, sakto ang nakasaad sa propesiya, mga kapatid. Biblical mismo. Daniel 7:21, Apokalipsis 12:6. Mismong ang bilang ay 1,260.
Wala ho bang nag-compute yan at hindi pwedeng tutulan yan mga kapatid. So, after ng 1798, lilitaw ang tunay na iglesia. Pero bago yon, napag-aralan na po natin yan. Waldensians, si John Huss, Martin Luther, Calvin, yung Anabaptist, John Wesley, William Miller, at saka yung God's End Time People, Sabbath Keeper and God Commandments Keeper na mga tao. Diyan ho tayo nakakabit mga kapatid. Hindi po pwedeng pailan-ilan. Sabi nga natin sa illustration kanina, makinig ka rito, ba, nagbasa rin ng Biblia? Tama. Ang tanong, lahat man ang nasa Biblia, tinuro. Tulad din itong mga ito, meron silang mga katotohanan na ang problema, hindi na sila nag-progress. Nung lumitaw, ang ayon sa hula, marami pong mga talata, hindi natin babasahin, no? Ang hula doon sa tunay na iglesia, paglitaw, itatama mo yung mga sinirang kautusan ng hayop. Nung prostitute. Ngayon, kadami-daming lumitaw. Nung lumitaw, tinulungan pang sirain yung kautusan. O, di ba? Kaya malayo ho talaga. Tama po tayo mga Seventh-day Adventist. Kaya nga doon sa talatang 17, sabi, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Saan galit ang dragon? Sa babae. Saan nagtago yung babae? Nagtago sa ilang. Pero merong nalabi sa binhi niya. Sino yung nalabi? Ito yung mga Kristiyano ngayon. Ito yung tunay na iglesia ngayon. Diyan ngayon galit si Satanas. Anong katangian ng binhi ng babae? Yung remnant, sumusunod o tumutupad sa mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit tayo tinutulig sa pagtuturo natin. Sa kautusan, sa kautusan na sintro ng maliit na sungay o ng hayop na sinira, binago, itinuturo natin ngayon. Sapagkat yan ang palatandaan na ibinabalik natin ang nawalang katotohanan. Pero kung iyong samahan kapatid na nanonood, meron tayong mahigit na 200 na peak views, hindi umaalis, talagang nakikinig. Kung ikaw kapatid, ang iyong nasamahan ay relihiyon na sinisira din ang kautusan ng Diyos, magbalot-balot na. Sapagkat hindi yan ang nalabing binhi. Wala pa talaga akong narinig na nag-angkin na sila yung remnant, maliban sa mga reform na Adventist din. Remnant of the remnant. Aba, wala naman sa Biblia yun. Isa lang yung remnant. Yung remnant, wala nang remnant yan. Nasubrahan naman sila. Wala na rin sa katotohanan. O, di ba? So, katulad ng ating pinag-aralan kanina, ang Diyos tumatawag talaga ng mga tao para ipunin yung mga pinili, yung mga maliligtas. Itong ating evangelism na ginagawa ngayon. Actually, itong ating pangangaral ngayon, ito ho ay revival. Ano? Pero kung meron mga magpapabautismo, mas maganda. Mga kapatid, bukas o may baptismo tayo. Pero ito, pinatitibay lalo ho natin yung ating pinanghawakan pananampalataya. Kung hindi pa po natin ito gaano napag-aralan noon, o kung napag-aralan naman, nare-review natin, mas lalong napapatunayan natin na tayo ay mapalad sapagkat nasumpungan natin ang tunay na iglesia. Ano yung katangian? Tumutupad sa utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ano yung testimony of Jesus? Ayan. Sabi dyan, have the testimony of Jesus Christ. Sa chapter 19 verse 10, the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Yan, merong espiritu ng hula. Ibig sabihin, merong kaloob merong ipagkakaloob, magkakaroon ng propeta sa iglesia niyan. O ngayon, ang sabi po ng unang Korinto 1:7, ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay at ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ano daw? Hindi daw kulang ng kaloob yung iglesia.
ano yung mga kaloob, mga kapatid? Unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol. Ikalaway mga propeta. Ikatlo'y mga guro, mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Lahat pong ito, mga kapatid, meron tayo. Apostol, sinusugo. Tulad sa amin, sent out. Apostolos. Yun pang ibig sabihin. Bukod sa mga apostol na sa Bible, yung sinusugong mga ngaral, yung mga misyonary natin, yan ho ay gumagawa ng gawain ng pagka-apostol. Ano pa? Ikalaway, propeta. Meron tayo, mga kapatid. Kaya ang samahan na wala niyan, kulang ng kaloob. Samantalang sa unos 7, hindi dapat kayo kulang ng kaloob. Dapat meron. O ano bang sabi? Mga guro. Meron tayo mga Bible teacher, mga kapatid, sa ating mga eskwelahan. Mga himala. Yung himala, hindi yung nagmamagic. Yung himala na malaking bagay, talagang himala, ito yung isang kriminal na pagbago mo sa pagitan ng pangangaral. O, di ba? O yung nangyari kay tatay, himala din yan eh. Bakit nabuhay pa kahit na yung kanyang utak ay kumalat na. O, pero buhay. Pero hindi ho yan ang ibig sabihin po dito. Kundi ito po yung ating, kung tutusin, marami din tayong mga naranasang himala. Marami tayong mga na-convert na mga cannibals. Kung pag-uusapan. Pero hindi po yan ang tinutukoy lang ng himala. Sa mga kaloob ng pagpapagaling, meron tayong mga hospital. Hindi ito yung magic-magic. Talagang mga hospital, mga kapatid. At meron mga pagtulong. Meron tayong Adventist Development and Relief Agencies, kung sino yung mga nasusunugan at mga nabibiktima ng malaking mga kalamidad, nandyan. Meron tayong sariling eroplano para maghatid ng mga pantulong. Hindi ho yan pinapublish. Sinabi ko lang kasi para mapatunayan natin. So meron tayo. At iba't ibang wika. And nakto, sa iba, isa lang ang mga ngaral. Kaya trying hard, kahit na iba ang dialect niya, magbasa ng Bisaya, hindi naman naintindihan. Mag-Ilocano, hindi rin naman naintindihan. Sa atin, may preacher sa Bisaya, sa Bicol, sa Ilocano, sa Katagalugan, sa kung saan-saang bansa. At meron tayong Philippine Publishing House na naglilimbag ng napakaraming dialect, mga kapatid. Maraming kaloob sa iglesia, pero ang daming church ngayon, isa lang kaloob, pastor. Wala na. Tutulig sa yung Adventist. Biya kami, propeta kayo. Yun ang sabi eh. Kayo wala. Delikado. Kumplito ng kaloob, mga kapatid. May ang sabi riyan ay katulad sa panahon ni Noe, mga kapatid, tayo ang gumaganap para tawagin ang mga taong nasa labas ng iglesia. So sa aklat ng Apokalipsis, sabi rito, describes a special last day movement. Sa Apokalipsis, sa aklat na ito, ay dito pinapaliwanag ang panghuling kilusan at kung ano ang kanyang gagawin, mga kapatid at mga kaibigan. So yon. Kaya nga itong ating ginagawa, mga kapatid, ay isang malinaw na pag-trace kung tayo ba ay nasa tamang daan. Yan. Hindi po pwede yung dating daan kasi dating buhay natin yan. Huwag tayo dyan sa dating daan. Doon tayo sa tama at dalisay o tinatawag na tanging daan. 7:17 ng Juan, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niyang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So lahat ng mga pinag-aralan po natin napapaloob sa balita ng 3 sinugong anghel. So bukas ay mapapag-aralan po natin yan. So, sabi po rito, kung ang sino mang tao
ibig gumawa ng kanyang kalooban, kung may tao na gustong sumunod sa Diyos, gusto maglingkod, at hanapin yung tunay na iglesia, makikilala niya sa ano? Sa turo. Kikilalanin sa turo, hindi sa pangalan. Kasi ngayon, iba. Kami ang tunay na iglesia kasi dito yung pangalan namin, no? Mabasahin. Eh, ang problema, hindi lang naman sila yung mayroong pangalan na mababasa sa Biblia. Sabi ng, ito, iglesia ni Kristo, ito. Sabi ni Kristo, itatay yung iglesia. Iglesia ni Kristo yan. Sabi ng mga, hindi, ito iglesia ng Diyos. Di bati silang dalawa. Parehong mababasa. May tumawag sa akin eh. Sabi niya, pangalan niyo palang mali na. Eh bakit? Walang Seventh-day Adventist sa Biblia. Eh sabi ko, anong relihiyon mo? Iglesia ng Diyos. Anong talata? Binigyan yung talata. Tanong, kayo lang ba ang may pangalan na mababasa sa Biblia? Paano yung iglesia ni Kristo? Ay, hindi yan. No, basta yung Ama, ang Diyos. Yun na. Eh ngayon, tanong, kayo lang ba ang may pangalang iglesia ng Diyos? Paano yung Church of God na English? Eh, hindi siya makasagot ngayon. Ngayon, kung hindi lang kayong iglesia ng Diyos, Tagalog, marami. English, marami din. Iba-iba. Paano makikilala sa inyo ang tunay? Lahat ba kayo tunay? Sabi niya, hindi. Eh, sino ang tunay? Hindi ba yung nauna? Oo po. Eh, sino yung nauna sa inyo doon sa English? Eh, nauna yung English. Ay di, pinatay niya cellphone. Naipit na eh. Ang sabi dyan, makikilala sa turo, mga kapatid. O ano ang sample ng turo? Ezekiel 44, 23, 24. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. Ano yung banal at karaniwan? Tayo, binibigyan natin ng pagkakaiba yan. Banal na araw, karaniwang araw. Sa ibang samahan, yung pagsamba nila, linggo, pero pagkatapos ng simba, pwede nang mamalingki, pwedeng maglaro ng basketball, pwedeng mag-mall, pwede. Sa atin, hindi. Banal na araw yan. Paglabas natin sa Sabado, kahit may araw pa, hindi pa rin tayo pwedeng lumayaw. Binibigyan natin ng pagkakaiba ang banal at karaniwan. Tayo po, meron. Sabi diyan, ituturo sa kanyang bayan. Kaya kung ang samahan ngayon, lahat ng araw pare-pareho. Sabi ng mga nanunulig sa amin, nanliligaw kayo. Ang Sabat araw-araw. Saan kaya niya nabasa? Di kung araw-araw, hindi mo na binigyan ng pagkakaiba yung banal at karaniwan, di mali nga. Kasi kung araw-araw na Sabat, di wala nang pagkakaiba. Bakit sinasabi dyan? Bibigyan mo ng pagkakaiba ang banal at karaniwang araw. At saka na pa? At ipinakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Merong malurumi, merong malinis. Kakainin mo yung malinis, huwag yung marumi. Yung daming mga tao ngayon, sobrang takaw. Merong malinis, may marumi. Kinain yung malinis, pati marumi, kinain na rin. Ang bihira naman. Kaya nga ipapakilala yung marumi at malinis ba't mo ipapakilala kung pareho mo lang din kakainin? Pag sinabing ipakilala, huwag mong kakainin yung marumi. Sukat ba namang may malinis nang binigay ang Diyos? Itong marumi huwag niyong kakainin. Hala, kain sa malinis. Kinulang pa siguro, pati marumi, kinain na rin. Mali talaga Dito pa lang, tapos na, alam na. Ituturo pareho yan, mga kapatid. Sabi ng 24, at sa pagtataloy, magsisitayo sila upang magsihatol ayon sa aking mga kahatulan, ay kanilang hahatulan at kanilang iingatan ng aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga Sabat. Wala pa po talagang nakatibag ng ating doktrina, mga kapatid. Sabi na nag-comment si Kenneth Buendia, hindi ako theology, pero kaya kong durugin yung doktrina nyo. Pinost ko nga sa Facebook. Ayun, pinagpistahan. Excited na ba kayo, mga kapatid?
Ang daming comment. Diba-dibati na doon. Dudurugin niya raw eh. Sabi ko, sige, tumawag ka pag nasa studio na kami. Tawag ka. Durugin mo kami. Napagkamala naman nung... Kasi mga kapatid, ako, pinagbabawalan na ako, hilig ko talaga debate. Pinagbabawalan ako ng Hope Channel na makipagdebate. Kasi nga, ako na lang pong mag-isa yung layman na may programa sa Hope Channel. Karamihan na po doon ay, halos lahat po doon ay pastor. Kung ang pag-uusapan ay doctrinal, hindi ako nagmamayabang kung bakit ito tinabanggit ito. Kasi pinagbawalan po ako, tumawag sa akin si Pastor Joel Sarmiento. Johnson, iwasan mo, ayaw natin na may talent ang Hope Channel na mai-involve sa debate. Kaya kung maaari, pati yung title namin, may nagdidebate sa studio, sharing na lang. Meron doon si Erwin de la Cruz. Sinungaling daw ako kasi makikipagdebate ako doon kay Kenneth Buendia. Hindi niya binasa. Meron mo, binanat-banata na ako doon, wala akong kamalay-malay. Umiiwas lang pala daw ako. Sabi ganyan. Ang usapan naman namin ng Kenneth Buendia, tatawag lang naman ng live at magtatanong. Sabi ko, sige, magpaliwanag ka. Ipahiya mo kami. So yun ang punto. Kaya ko niliwanag ito para alam no Brother Erwin de la Cruz dahil sinabi niya ng sinungaling daw ako. Talagang pinagbawalan talaga ako, mga kapatid. Kaya kahit gustong gusto ko, di magtanong na lang sa live. At least hindi debate at maganda. Di ba? So, yan no, mga kapatid. Hindi hanggang dudurugin. Aral ng Diyos yan, durugin mo. Dinurog mo ang aral ng Diyos. Pag sinabing dudurugin mo ang doktrina ng Adventist, ano yon? Dudurugin mo ang aral sa Sabat. Dinurog mo yung Diyos, yung aral ng Diyos. Hindi naman natin doktrina yan eh. Doktrina ng Diyos yan. Tinanggap natin. Dudurugin mo yung aral tungkol sa pagkain. Diyos naman may sabi niyan. Sabi niya, dudurugin niya raw. Bakit may gawa? Hindi kailangan yung good works. Abay, ayaw ng good works. Hindi bad works. Di kay Satanas yun. Yun ang dapat durugin. Hindi pa man nagsisimula. Hindi pa siya nakakatawag. Durog na eh. Kasi ayaw ng good works. Yung good works, mga kapatid, hindi sa kaligtasan yon, after ng salvation yon. Kailangan mong magbago. Kailangan natin magbagong buhay. Kung walang good works, di wag magbagong buhay. Halimbawa, marami kang bisyo. Sugarol ka kung saan-saan. Adi ka sa ML. Kayo. Hindi maganda yon. Ubus orasyon. Masira pag-aaral. O kaya naman, lasinggo ka, marami kang babae, magnanakaw ka. Nakilala mo si Kristo, bawal ang good works. Di wag kang magbabago. Tuloy mo lang. Kasi pag in-stop mo pang bababae mo, in-stop mo yung pagnanakaw mo, ay good works yun. Bawal daw ang good works. Wala daw good works. Kay Satanas nga. Kasi ayaw niyang magbago. Paano niya dudurugin ang doktrina natin? Isa Diyos yan. Ano yan? Paminta? Pabili paminta. Durog po. Binabati natin si Kenneth Buendia. Gigil na gigil siya. Ngayon. Anong doktrina natin, mga kapatid, tungkol dyan? Sabi ng iba, wala na sa Israel lang yan. Sabi nyo lang yon. Ito. 7:38 ng Gawa. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Saan yon? Sa wilderness, yung lumaya sila sa Egypt. Kasama yung anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sa bagong tipan, itong si Esteban, nasasabi po rito na ang aral na buhay na tinanggap sa Israel, tinanggap nila aral na buhay para makarating
sa atin. Sa atin nakarating. Sa mga nandyan sa palibot, hindi nakarating. Aral na buhay yun. Di ang aral nila, patay, durog. Naging maganda tuloy, brother mo yun. Durog na aral. Yun po, tinan nyo, ang linaw-linaw yan, no? Kung ano-anong palusot dyan sa talatang yan. Kahit anong likot ang gawin. Alam nyo, napakagaling ng Panginoon magturo. Kahit anong gawin mo, hindi lulusot. Kaya lang nang wala pa tayong programang mga Adventist, namamayag pa. Ngayong meron na tayong question and answer live, walang screening, hindi na obra. Sabing ganon, ang baboy, yan, yung mga karumal-dumal noon, malinis na. Anong palatandaan ng karumal-dumal? Yung mga sa dagat, yung pong walang kaliskis at paligpik, huwag niyong kakainin, karumal-dumal sa inyo. Sabi naman nila, malinis na. Anong palatandaan ng pagiging malinis ng nasa dagat? Walang paligpik, walang kaliskis. Sabi mo malinis na. Tanong, yung dating walang paligpik, walang kaliskis, meron na? Di ba, pusit? Malinis na. May paligpik at kaliskis na yung pusit. Hindi talaga pwede. Di ba? Hindi talaga pwedeng dayain ang Diyos. Ang baboy, sapagkat hati nga ang paa, subalit hindi ngumunguya. Yung ngumunguya sa magandang balita Biblia, ngumunguya mula sa sikmura. Yung panguya katulad ng kambing. Baka, kalabaw. Huwag niyong kakainin. Malinis na ang baboy. Teka muna, ngumunguya na ba yan katulad ng kambing? Kaya nga, challenge namin. Pag meron kayong baboy, maliit pa lang, alagaan mo na. Turuan mong huni ng kambing. I-train mo, nanguya. Pag laki niyan, hindi pa rin magagaya ang kambing. Baboy pa rin yan. Likas niya yan Nasa likas niya yan, mga kapatid. Kaya hindi po pwede. Tingnan nyo, Sabat. Wala na yung Sabat. Ano ba yung Sabat na sinasabing wala? Di ba yan yung ikapitong araw? Wala na yan. Ilang araw na lang yung isang linggo. Para walain mo yung Sabat, dapat ang isang linggo ngayon, 6 na araw na lang. Nandyan pa rin binasbasan ng Diyos yan. Nawawala ba ang basbas ng Diyos? Sino nag-alis? Hindi nawawala ang basbas ng Diyos. Kaya lahat ng sinira ng kaaway, ipinapaliwanag natin na napakalinaw, na nanatiling matibay ang doktrina ng bayan ng Diyos. Kailangan palang sumigaw para may amen. Paano na kung walang Seventh-day Adventist? Alam nyo ito totoo ito. Ewan ko sa inyo kung lahat ng sikta, lahat ng denominasyon, nagtuturo na sundin ng 10 utos, sigurado, bawas ang nakakulong. Naniwala ba kayo doon? Hindi gaanong punuan yung mga jail na yan. Itinuro, sinunod. Sabihin na natin, meron din mga sutil. Siguro bilang lang. Sabi ng pastor ng born again, wala na yung 10 utos. Isa doon. Huwag kang mangangalon niya. Aber daw, yung anak niyang dalaga, paligawan mo ng membro niyang may asawa. Okay lang yon? Kasi wala na 10 utos, pwede na mangalon niya Hindi, magrereklamo yan. Kahit na talunyain yung asawa niya, kita niya, hindi maintindihan. Merong isang nang kulpurtur pa ako, naging suki ko yung Assemblies of God School of Ministry. Isa po siyang eskwelahan na nag-aaral yung iba't ibang mga denominasyon. Ang din doon na pastor, kaibigan ko, dami ko ng mga ibintang aklat sa kanya.
kasama yata sa kanilang kanila pong thesis or hindi ko alam kung ano yung kanilang basta't mag-i-interview sa ng iba't ibang mga pananampalataya. Nung time na yon, dapat paalis na sila. Tama-tama dumating ako. Ito na lang tanongin natin. Isa na lang interviewin natin. Nako, pinaikutan ako mga pastor. Di ba Adventist ka kapatid? Mababait sila. Mababait. Ang kanila lang ay alamin yung doktrina ng Adventist kung bakit ganun. Meron kasi kaming requirement sa school eh. Pwede bang explain? Sagutin mo yung mga tanong namin. O sige, anong tanong? Bakit patuloy nyo pa rin isinuturo na sundin ang 10 utos? Sabi ko, bakit sa inyo, sir? Itinuturo nyo ng labagin? Sabi nung isa, mali naman yung tanong mo eh. Mali daw, ulitin mo. Hindi, yun ang dapat tanongin, nandito eh. Itanungin ko kayong lahat, tinuturo nyo ang labagin ang 10 utos? Walang makasagot. Lahat sila nagsiksisiya, nagdiba-dibati na roon. Sabi ko, mali. Bakit mo i-questionin ang nagtuturo ng 10 utos? Bakit? Nasundin ang 10 utos. Tinuturo nyo ang labagin. Ano sasabihin nyo sa pangaral, mga kapatid? Magsisi na kayo, labagin nyo 10 utos. Abay, kung mayroon mang tamang manghuli ng taga-nanan, tatay at magulang, pag binabible study ang anak, yun dapat habulin at ng itak. Tuturo sa mga anak, labagin yung 10 utos, pambihira naman, Yan ang doktrina nila eh. Ano bang napag-aralan ho natin? Lasing sa dugo ng mga banal. Yan ang lasing eh. Hindi niya lang, ang ganda mo pa, mama, ang ganda mo. Matanda na pala yun. Kasi lasing. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Tunay na iglesia. Ang aral, di ba naririnig natin ngayon, ang doktrina ng tunay na iglesia sa panahong Kristiyano, di mali ito. Kasi yung aral na buhay, galing doon, ibinigay sa mga Kristiyano. Yan yung duduruging aral. Malabo yung. So, dahil tayo po yung kumakatawan, doon sa nananawagan, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, di ba? Ang panawagan para lumabas, no? God not only calls us to come out of something, but also to come in o come into something. Hindi lang tayo pinalalabas, pinapapasok din tayo sa tunay na iglesia. So, yung pong first angel's message is a call to accept Jesus totally, completely, fully as your Savior and Lord. Ang itinataas, ang sentro ng pabalita ng anghel ay tanggapin si Kristo. Hindi basta lumabas dyan sa Babylonia, spiritual Babylon. Paano pumasok? Tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay na siyang sentro ng gospel. The third angel's message is the most urgent appeal in the Bible. Yung 3 sinugong anghel pabalita niya ay isang madali ang panawagan na naitala sa kasulatan. Yan po ang sinasabi po sa aklat ng Apokalipsis. Basahin nga natin itong 14, 9 at 10. At ang ibang anghel, ang pangatlo, yan, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasampa sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Most urgent call sa aklat ng Apokalipsis, yung sigaw ng third angel's message. Ang sumasamba sa hayop
at sa kanyang larawan, umalis sapagkat may nakalaang parusa dyan. Mga kapatid, sa hayop na yan. Yan po ang pag-uusapan natin, yung hayop na yan. Hindi ako galit. Hayop po talaga yan. Ang sabi sa Apokalipsis, mga kapatid. O ito panawagan sa atin, mga kapatid. 18:4, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasamalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Halos na ulit-ulit natin, palagi halos tuwing gabi, nababanggit ko yung hayop eh. Yung spiritual Babylon na nakaupo doon sa hayop. Anong panawagan? Magsilabas kayo. Ano mang doktrina niyan, huwag tayong magmamana. Huwag tayong magtataglay ng doktrina. Lumabas para hindi madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag tayong makatanggap ng kanyang mga salot. Mga kapatid, maganda na ang karugtong natin bukas ng Sabbath School. Ano? So, itong panawagan, huwag natin baliwalain ito, mga kapatid. Huwag nating babalawalain ang panawagan ito. Bagaman ito ay semi-revival, pero sa ating mga kapatid na nandito, na hindi po nakakapagpasya, mga bisita ng mabuti, mga kapatid, kung ang magbibigay sa inyo ng peace of mind ay baptism, huwag natin palampasin. Huwag natin ito palampasin. Ang katanungan ng bayan ng Diyos sa ating pagtatapos ay may aral na galing sa iglesia sa ilang sa Old Testament sa Israel. Katulad ng taglay ng aral ng mga alagad, masunurin sa utos ng Diyos, may patutuo ni Jesus, laganap sa buong sanglibutan, itinuturo ang Sabat, nagtuturo ng marumi at malinis, nananawagan na lumabas sa Babylonia. Ang aral ay hango sa Biblia. Truth is truth, whether religious leaders accept it as truth or not. Ang katotohanan ay katotohanan, mananatiling katotohanan, tanggapin mo kaibigan o hindi, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Willing ba tayong tanggapin ang katotohanan, mga kapatid? Sa lahat ng willing tumanggap ng katotohanan, pakita po natin sa ating pagtayo. Sa mga tumayo, kung meron po dyan na nagdidesisyon para sa baptism kinabukasan, mga kapatid, ngayon pa lang, i-ready na niyo yung sarili. Bukas, meron tayong baptism. Meron pong mga bibinyagan. Yung ilan ay wala ho rito. Wag na wag kayong hindi sasabay, mga kapatid. Wag na wag ko kayong hindi sasabay. Sapagkat ito lang ang tanging paraan para mahugasan ang ating dating kasalanan. Ito lang ang tanging paraan para sa lubusang pagbabago. Ito ang tamang paraan, mga kapatid, upang tayo'y maging katanggap-tanggap sa mata ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, muli aming ipinagpasalamat sa inyo, Amang Banal, ang mga kaalaman at katotohanan ito. O Diyos, aming sinisikap na ito ay maipaabot sa aming mga kapatid at mga kaibigan. Hinihiling namin, Panginoon, na ang mga salitang ito ay hindi lamang papasok sa kanilang pakinig at tatago sa kabila. Manapa ito po ay pumasok sa kanilang puso at isip, aakay sa tamang pagpapasya na kayo ay paglingkuran. O Amang Banal, kaibuti po ninyo, sapagkat kami po mga magkakapatid
na naliwanagan ay inyong ginagamit upang ang pabalita ay makarating sa mga hindi pa nakakaalam. Hinihiling namin, O Diyos, na patuloy kaming gamitin at ang aming mga kapatid at kaibigan na nakikinig ngayon sa internet o sa lugar na ito ay maalis nawa ang anumang sagabal sa kanilang pagpapasya. At bukas, araw ng Sabat, ay tanggapin po nila kayo sa kanilang buhay sa pamagitan ng pagpapahayag sa Santong Bautismo. Ngayong gabi, Ama, nilalapit namin ang aming mga sarili. Uuwi nawa kaming patuloy na masaya, nagpupuri sa inyo at may kapayapaan sapagkat aming nakilala ang katotohanan na siyang nagpalaya sa bawat isa sa amin. Ipagpatawad ang aming mga pagkakasala at pagkukulang, Panginoon. Ito ang aming hiling sa pangalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, upo po tayo at pakinggan natin yung awit ng ating isang kapatid bilang pagtatapos. Lumapit sa Kanya. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Magpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili,
ito gawin, sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Huwag nang magduda pa. Ngayon gawin mo na ito. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Takder tayo kakabsat din tayo panagkararag. Bendito nga Dios, amami nga dakat sa dilangit. Sublimi ti pamadayaw ken panagyaman ken kay ti daytoy nga oras sa may tirabi kel daw mo na santuan. Agyaman kami agsipod apo tanabalinan min ngin lipas. Iti maudin nga rabii ti evangelistic crusade iti daytoy nga iglesia. Naamuan mi nangyagan mi dagiti kinapudno babaen kini Brother Johnson. Idawat ko nga sapay ka Dio Dios. Kadagiti namuan mi nga kinapudno manipod iti nasantuan nga surat. Pagbiyagan mi ida, kabayatan o Dios nga orayan mi, iti dayta may kadwang panagsublin. Dawat ko mayat nga bendisyonam dagiti agbuy-buya manipod o Dios iti online, Facebook, ken kastama iti YouTube. Sa dinuman nga paset ti lugar tayanda. Namuan daw o Diyos iti kinapudno, sapay ko nga babaen tinasantuan ng Espiritum. Iso ka di o Diyos tagtignay kadigito'y nga kapsa. Tapno iti kasta may sagana damet iti biyagda, iti asidegan nga panagsublim iti may kadwa. Amay daw dawat ko nga sapay ka di, tagtultuloy nga parabor mo, iso apo tited mo sumagtunggal may sakada kami. Nasapay ka di, nga benendisyonan tunggal may sakada kami. Kabayatan o Diyos iti ipapanmi iti daytoy nga lugar. Pagawiden na kami nga napnuan iti parabor ken pamindisyon mo iti daytoy nga oras ti rabi. Mariknami kung maapoy tagtultuloy nga panangidalan mo kada kami.
Ited mo kada kami ti panakaiwan tinggam panagawid. Ited mo kada kami tinasambit ni panaturog. Ket intun bigat. Bangunan na kami manen nga nadaan iti baro nga biyag. Baro nga namnama. Iti tultuloy mi tagdayaw ken ka. Iti daytoy nga lugar. Maramid ama iti district fellowship intun bigat iti daytoy nga iglesia. Dawat ko kadi nga sapay kadi. Nasapay kumauwa po. Dayted mo iti nananay nga regta tunggal may sa kada kami. Tapno iti kasta mo bendisyonan kami. Babaen kadag iti kinapudno nga gapo iti nasantuan nga surat. Pakawanan na kami hapo kadag iti nyaman nga nagkurangan mi. Kaya nemngal daw bayat apo ti pannagnami ti daytoy nga lubong nga pagbibiyagan mi. Nagitoy apo ti pakpakasik tinanginanganagan na po mga Jesus. Amen. Dahil po sa inyo, Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.